Mainit daw sa Pinloyo ng umuning pagmamakaawa ni First Lady Liz Mag sa kilang social media personality na si Madam Mahardika na kilala sa pagbubunyag ng mga isyu ng katiwalaan sa gobyerno. Ayon sa kumakalat na impormasyon, lumuhod na raw si Liz hindi literal kundi sa pamamagitan ng matinding apela upang itigil na ni Mahardika ang paglalantad ng di umano'y mga sekreto at anomalya ng administrasyon. Ayon sa source na malapit sa kampo ni Mahardika, mismong mga emisaryo ni Lizatanas ang nagpakita at nakipag-ugnayan sa kanya, dala ang pakiusap at posibleng alok na katahimikan kapalit ng pananahimik. Hindi na raw inaasahan ng kampo ng palasyo na aabot sa ganito ang epekto ng mga isiniwalat ni Mahardika, kabilang na ang mga isyu ng smuggling, ghost projects at tagong yaman. Mabilis namang kumalat sa social media ang balitang ito na ikinagulat at ikinagalak ng ilang netizens na matagal nang naghihintay ng katotohanan. Hanggang ngayon wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o kay First Lady Liz Mag sa ukol sa isyu. Samantala, maring sinabi ni Mahardika na hindi siya matitinag at magpapatuloy siya sa kanyang advokasya para sa katotohanan at katarungan. Sa patuloy na pagbubunyag ng mga irregularidad, mas lalong tumitindi ang pressure sa administrasyon. Ano nga ba ang susunod na hakbang ng palasyo? Manatiling nakatutok para sa mga susunod na ulat. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. ng gobyerno yung mga ari-arian niya dyan sa Davao. Kaya po noong na-realize nitong mga ahas ay ang mga matatakaw na yung mga ari-arian ng KOJC, itong si Pastor Apollo Kibuloy, pinamahala na dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kung inyong napansin po mga kababayan, biglang tumahimik. Bigla po silang tumigil kasi alam nila na hindi na nila pwedeng yung pinaka-motibo po nila yung isa sa mga pinaka-motibo nitong mga tao na to nang gigipit kay Pastor Apollo Kibuloy para makuha yung kanyang mga ari-arian, imposible na. Dahil lang ginawang property administrator, walang iba kung hindi itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mula po nung lumabas yung ano na yon, yung galaw na yon, yung moves na yon ng kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, bigla pong bumaba. Bigla pong tinigilan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Na-realize itong mga tao na nasa likod ng panggigipit dito kay Pastor Apollo Kibuloy, imposible nang gawin. Ang isa sa pinaka-importanting intention nila, kaya nila pinapahirapan itong si Pastor Apollo Kibuloy para kunin yung mga ari-arian ng KOJC. Yun lang po yun mga kababayan. Ngayon naman, dumako po tayo dito kay Tambaluslos. Satisfaction rating daw nitong Rishi Romualdez tumaas. Kala mo naman talaga. Tumaas. Pilipinas Today, tumaas daw po yung satisfaction rating nitong si Martin Romualdez. Gaano kataas ang itinaas? From itong kakalabas na survey. Kasi po mga kababayan, kaya po nila binabandera yung pagtaas ng rating nitong si Martin Romualdez dahil doon sa nagdaang pahayag, imbis po tumaas yung trust rating at approval rating nitong si Tambaluslos, lalo pong lumagapak from yung trust niya from 25 naging 18. Tapos yung approval from 36 to 25. Ngayon po mga kababayan, para medyo maampat yung pagsadsad ng trust rating nitong si Martin Romualdez, bigla po merong lumabas na survey na kung saan from 41 naging 52. Hindi nga. Talagang itong kampo ni Martin Romualdez talagang gagawin ng lahat para mapakita sa ating mga kababayan. Pinagkakatiwalaan ka ko. Malaki ang tiwala ng taong bayan sa pagmumukhang to. Kung pinagkakatiwalaan ka, bakit ayaw ng mga kababayan natin yung gusto nyong mangyari na charter change dyan sa House of Representatives? Doon pa lang, kitang-kita na po natin at na walang tiwala yung sambayan ng Pilipino sa pagmumukha nitong tao na to, nitong si Martin Tambaluslos Romualdez.
At ang matindi po dito mga kababayan, hindi lang po yan ang matindi dyan. Tingnan nyo po ito mga kababayan ha. Tumaas po yung kanyang rating. Ngayon po mga kababayan, itong kanyang Facebook page, marami po yung Facebook page. Basta nakita nyo po yung logo na yan, kontrolado po yan ni Romualdez. Talaga pong ipapangalandakan. Maya't maya po, itong Facebook page na to, meron pong post kaugnay dito sa pagtaas umano ng rating nitong si Martin Romualdez. Maging itong politiko mga kababayan, kagyat na ibinalita na tumaas ang rating nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ang sabi po nitong politiko, that the public trust and satisfaction rating of Speaker Ferdinand Martin Romualdez is slightly increased based on the Tanghire survey last month. Di nga, Tanghire ang lagay, magkano ba? Kasi kung ang jump ang jump ng rating nitong si Martin Romualdez, itong kanya satisfaction rating kasi linabas pinakita lang diyan yung yung kanyang trust rating from 51, ito po mga kababayan, from 51 naging 52. Ayan, masaya na po sila doon sa 1% na increase. Etong survey na po naman na to, sabi siguro ng Tanghire, hindi rin naman mananalo yan, pagbigyan na natin. Ang tanong, magkano ba ang lagay? Ang lagay, ganun-ganun na lamang ba? Patataasin kita ng 1% sa survey, ganun-ganun na lang ba? Martin Tambaluslos Romualdez. Ito po, proud na proud po sila dito mga kababayan. Kaya, hindi po tayo nagtataka kung bakit itong politiko hindi na po ilinagay yung figure, yung mga resulta ng survey. Basta sinabi lang, ilinagay lang dito, slightly increase yung satisfaction rating daw at trust rating nito si Martin Romualdez. Hindi na po ilinagay yung figure kasi nakakahiya po pagka ilinagay yung figure. Imagine from 51, pagmamalaki mo yung 1% na itinaas ng rating mo, Tambaluslos. Masaya ka na dyan sa 1% na yan. Sabi siguro ng Tanghire, kawawa naman sa lahat ng survey, na naglalabas ang survey, kulelat yung si Tambaluslos. Pagbigyan na natin, itaas na natin ng 1%. Napakalaking niyan, mga kababayan, napakalaking halaga ng 1% na yan. Ito naman po kanyang satisfaction rating. From 40 naging 41. Talagang itong Pilipinas Today, palong-palo po. Palong-palo po sa pagbabalita dito sa naging rating nitong si Martin Romualdez. Pero, wag natin pakalimutan itong Pulse Asia, nagko-contradict po pero meron tayong tiwala dito sa Pulse Asia. Pagdating dito sa Tanghire na to, medyo dito sa isa na to, ma'am sir, kayo dyan sa Tanghire, medyo ayusin nyo po kasi majority sa mga naglalabas ang survey, very consistent na kung saan itong si Martin Romualdez, lagi po siyang pinakahuli, ika nga. Lagi po siyang kulelat, okay? Tingnan nyo naman ito mga kababayan, yung trust rating niya from 25 naging 18. Yung kanyang approval rating, from 36 naging 25. Ngayon, naglabas itong Tanghire, from 51 naging 52. From 40 naging 41. Huwag tayong maglukuhan dyan. Ngayon, ayaw pa rin po nilang tanggapin na talagang mababa ang rating nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ngayon po mga kababayan, tignan na lang po natin itong mga nakikitang potensyal na tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Kasi doon sa mga survey, hayaan na natin, isang tabi na natin yung survey. Yung mga survey ng mga trust rating, approval rating, dumako po tayo kung sino yung kung sino yung mga merong pinakamataas na rating na posibleng tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Martin Romualdez, para iayon natin yung yung mga survey sa tignan natin yung ang tawag dito. Tingnan natin yung yung consistency nitong mga survey na to at yung mga survey kaugnay dito sa trust rating, sa approval rating, dito sa presidential preference. Tingnan po natin. Ang nakuha mo dito, Martin Romualdez, 1%. Kaya mas pinaniniwalaan po natin itong nakuhang rating na to nitong si Martin Tambaluslos Romualdez dito sa Publicos Asia. Dahil mga kababayan, yan po ang pinakamalapit dito sa survey na kung sino yung nakikita nilang
posible. Posibleng maging susunod na presidente sa 2028. Ito po, Pulse Asia po, ang nag-conduct ng survey na to, na kung saan nakakuha itong si Idol Rapi Tulfo ng 35%. At itong si Vice President Sara Duterte, 34%. Very consistent sa mga nagdaang survey, ganyan din po nakukuha ng mga yan. Ngayon, itong si Martin Tambaloslos Romualdez, kung ibibida mo sa amin ang iyong survey na kung saan itong Tangere survey ay itinaas ka ng tagwa 1%, wag mong ipagmayabang yan. Kasi hindi pa katiwa-tiwala yan para sa amin. Dahil itong Pulse Asia at Publicus, ano sila, nagkakatugma. Kulelat na kulelat ka at ayaw ka ng ating mga kababayan. Ganun lang kasimple yun. Dito po sa bahagi ng video natin na to, papanoorin po natin ang bagong isisiwalat nitong si Binibining Maharlika. Kung sino nga ba itong mga posibleng trumabaho dito sa Daily Tribune para burahin yung post nila kaugnay doon sa mga dokumentong isiniwalat nitong si Binibining Maharlika. Panoorin po natin itong buong video, mga kababayan. Ayun na po, mga So kababayan. ngayon mga kaibigan, natataranta na ang presidential communications kung paano nila ampatin ang apoy na binuga natin. Yan na nga ba sinasabi natin? Ang apoy na binuga ng inyong Fair Lady Maharlika ay lalong sisiklab ang mga eksenang kaganapan para sa inyong lahat. Yan. Ngayon, napag-alaman natin, unahin muna natin yung Daily Tribune. Alright? So una, we said thank you kay Daily Tribune. Ayun. Na inulat Salamat, nila or Daily ni-repost Tribune. nila ang ating ang mga dokumento na kung saan na nagpapakita na minsan noong 2012 ay dapat huliin na si Marcos Jr. sa kanyang pagpupulboronic kasama si Terry. Alright. You know what? Daily Tribune, hindi nyo pinractice ang ethics of journalism at ang tamang journalistic approach or way of what do you call it? Disseminating news or posting news. So balikan natin mga kababayan, bago ko sabihin kung sino ang tumawag kay Tribune para ipa-take down, ipa-delete ang kanyang post. So di ba, inano natin, pinost ko sa inyo, itong dokumento nga na kung saan itong authority to operate and also the pre-operation report na kung saan in March 2012 ay dapat i-raid na si Coting Jr. Nirepost lamang ng Daily Tribune. Tignan natin nga, inamnamin nga uli natin kung ano ang sinasabi ni Daily Tribune. Sabi niya, look, known vlogger Maharlika through her Buljakan Facebook page uploaded documents, mga palangga, ayan, dali lang ha, tignan natin itong nag-text na baka importante, okay? Mga palangga, importante yata ito. Alright, ngayon mga palangga, sige, saan na ba yun? Okay. Sabi, look, known vlogger through Maharlika Herbal Jacan page uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that BBM was on the agency's narco watch list. Hindi naman sinabi ng Daily Tribune ng pinost niya na nag-agree siya sa akin na Maharlika, di ba? Confirmed, okay, based on evidence that she posted, 100% convicted or confirmed na si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Very, very safe kayo, Daily Tribune. Purportedly, you use the word purportedly or allegedly. Correct. I Nabasa po claim natin that, yun. this and that. Pero binura ninyo. Then, yun ang sabi ninyo. Alam nyo, what's the point of using the word allegedly or purportedly? Kung natakot kayo, naduwag kayo dahil gusto kayong busalan ng Jutang Ginemes na gobyernong ito. Then, you posted na confirm ang sinabi ni PRRD. So mga kababayan, if you, binura nyo na to, di ba? Papakita natin uli, mga hitad. Ayan, that's the word. Saan yung word yan? Ayan, nakita nyo word? Purportedly.
You use that word purportedly. Oh, mga purorot. Ay, ginatay ambot sa inyong labot. Ngayon, mga palangga. Okay. Pwede nyo namang, di ba? Sinabi nyo naman allegedly. Bakit kailangan yung burahin yan? Balik nyo yan. Balik nyo yan. Tatamaan talaga kayo ng bonggang-bongga. Takot sila, Mama Harlika. Natakot sila kay Lisa. But anyway, I don't know kung sasabihin ko ba, I totally understand you o naduwag lang kayo. Alam mo, I believe, naniniwala ako na the moment na pinost ng Daily Tribune yun, alam nila, doon sa kanilang circle, na si Marcos Jr., kaya hindi ko kaya awayin. BFF na lang tayo. Hi, Daily Tribune. Can you be my BFF? Okay. Mga palangga, ayoko kayong awayin kasi I know from here na sukang-suka na kayo sa gobyerno. Okay? I know na kayo ay natatakot baka pag-initan kayo ni Lisa Tanas. Kaya mga kababayan, the reason why tinake down ni Daily Tribune ang kanilang post kasi inutusan po ni Lisa Tanas ang Presidential Communications Office through Bukangkang. Ayun. Okay? Through Bukangkang and Cheloy Jutok Garafil, Naku po. si Cesar Chavez. Ayun, yun na po nangyari dun mga kababayan. Kaya pati tayo nagtataka nung hinahanap na po natin yung post ng Daily Tribune, wala na po. Na strategist, presidential communication strategist ni Coting Jr. Ikaw, Chavez, magaling, hindi po naipit sila ka na magaling. sa mga demonyo o part ka nila. You know what? Wala na kayong mukhang maiharap sa Diyos at sa inyong mga pamilya dahil kayo ginamit para sikil sa Daily Tribune. Actually, nakakaawa yung Daily Tribune. My God, nakakahiya sa mundo ng journalismo. I don't know if you guys are journalists. Di ba? I studied journalism. Alam ko ang mga dapat at hindi. Pero hindi naman ako nag-acting na reporter dito. Boljakera ako eh. So, I don't practice that most of the time. I want to practice the Boljakera side of my life. Di ba? Ang hirap magkapaka-professional dito. I'm not like that. But you, what do you call it? Cesar Chavez, di ba? Ikaw ay what? Presidential Assistant for Strategic Communication? You strategize, your strategy is bulok. Your strategy is dictatorship. Naku po. Oh, Daily Tribune, kaluoy man ka mo, nakakaawa naman kayo. Di ba? Nakakahiya sa larangan ng, alam nyo, actually, pinahiya nyo yung sarili ninyo. Sabi ko nga, what's the use of using that word, allegedly or purportedly? Kung kayo ay naduwag dahil tinawagan kayo ni Cesar Chavez para i-take down ang inyong posting. Yun lang. Yun lang po ang problema doon mga kababayan. I-take down, inutusan kayo. You have 1.2 million followers. I have that too, kaya lang ginorgor nila. Di ba? Oh, meron din akong ganyan, mga hitad. 1.2 million yun eh. Sayang galoy si Lola. Take down ng mga jutang ginemas. But anyway, kahit na mag-take down pa kayo, yung bunganga ko para siyang para siyang Jarmalite or parang tubig sa busay. Kahit lagyan nyo ng dike yan, lulusot-lusot yan, bunganga ko. At nabibigay kayong lahat. Baklase Bibigyan talaga ko to kayo. si Ma'am Harry. Lalo na yung mga taga-Malacanang na mga jutang ginemes. See that? So, mga kababayan, sa kaalaman ninyo, itong si Chavez, ang strategy ay bulok siyang inatasan from Liza Marcos order to Bukangkang at Jotok, talagang ipinasa kay Chavez. O, di mo, Chavez? Imagine mo nalalaman ko ito. Alamin mo kung sino tumatraidor dan. Sa tingin nyo, traidor sila, pero they are my putting ass. Okay? Pinapagapang ko yan. Hinihipang ko lang yung mga yan. Gumagapang sila ng bonggang-bongga. Basta Ayun. seryosong usapan, mga hitad. Mga kababayan, this is dictatorship. Ayun, Okay? dictatorship. Daily Tribune, sana itaas niyo ang bandila. Nakakahiya kayo. Nakakahiya ang ginawa niyo dahil natakot kayo. Bumahag Hindi po kayo sila. tumayo sa inyong mga paa at para kayong tinanggalan ng itlog. Yes.
Parang pinisa ni Lisa ang mga itlog nyo, natakot kayo sa isang natunay na itlog. Hindi niya ako kayang pisain. Yung jeep kipay labog niya ang tutuslokin. Yun na nga. Ito problema sa Tribune, dapat di nyo binura. Hindi nyo binura yung post nyo na yon. So yaan ang kailangan ninyong malaman, mga kababayan. Tinawagan ni Chavez ayon sa ating puting ahas at kinausap ang Daily Tribune. Siguro ang conversation na, hello ma'am, ano Bisaya ka ba? Bisaya ba ito si Cesar? Hello Daily Tribune, hello. Sabi ni ma'am daw, magbura-bura daw kayo ng inyong mga posting. Kaya kung hindi, gugurgurin kayong lahat dyan. Siguro ganon. Diba? Hello Daily Tribune, si Cesar to. Sabi ni Ma'am Ahas, gugurgurin daw kayo pag hindi nyo tinake down yung post nyo about Maharlika. Ganon ba ginawa sa inyo, Daily Tribune? Tinawagan ba kayo ni Cesar Chavez? Ha? Pinagbantaan ba kayo, nagugurgurin kayo pagka hindi nyo binura yung post? Kaugnay doon sa mga dokumento na nandoon ang pangalan nito si Marcos Jr. So, ganon yung naging chika boom boom doon. So, ngayon, mga palangga, okay, alam nyo na, move on tayo. The next topic is Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!